Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa inyong mga tagapakinig, sa inyong mga YouTube channel, na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Naisipan ko pong ibahagi ang kwentong ito upang ipaalam kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Tunay na sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ay doon natin mas mararamdaman ang kanyang dalisay na pagmamahal. Pero may mga pagkakataon na hindi natin kagad ito mararamdaman dahil masyado tayong nakatuon sa dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. At ito ang aking kwento. Bata pa lang ako ay sinanay na ako ng aking lolo para maging isang albularyo. Kaya nang lumaki ako ay naging isa kong manggagamot sa baryo kung saan ako ipinanganak at nagkaisip. Bukod sa pagiging albularyo ay isa rin akong magsasaka. Meron akong maliit na taniman ng iba't ibang klase ng gulay na siyang ibinibenta ko. Nagkaroon ako ng asawa at biniyayaan kami ng isang anak. Ngunit hindi ko akalain na agad din silang kukunin sa akin ng Panginoon. Nagsimula ang kalbaryo sa buhay ko. Nang isang gabi ay naabutan kong nasusunog ang aming bahay. Kakauwi ko lang noon mula sa panggagamot sa malayong lugar. Halos mabaliw talaga ako ng gabing yun. Sinubukan ko pang pumasok sa aming bahay para iligtas ang aking mag-ina. Pero pinigilan ako ng kaibigan kong si Noah. Namatay sa sunog na yon ang aking mag-ina, Sir Blair. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay ko. Kaya sa araw ng libing nila ay hindi muna ako umalis sa tabi ng kanilang puntod. Nanatili ako roon ng ilang oras. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa naubos ang aking luha. Pare, tumayo ka na dyan. Umuwi na tayo. Doon ka na muna sa bahay ko tumuloy. Total, hindi mo na pwedeng tirahan ang bahay niyo eh. Anong klaseng ama ko at asawa, pare? Bakit ko hinayaang mamatay ang mag-ina ko? Wala man lang akong nagawa para iligtas sila. Huwag mong sisihin ang sarili mo, pare. Hindi mo kagustuhan na nangyari sa kanila. Wala kang kontrol sa bagay na yun. At kahit sino sa atin ay walang may kakayahan para pigilan ang nakatakda ng mangyari. Nang gabing masunog ang bahay namin, pare, bago ako umalis, ay sinabi sa akin ng anak ko na huwag akong umalis, pero umalis pa rin ako. Alam mo ba sabi niya sa akin? Papa, palagi ka na lang nang gagamot. Palagi ka na lamang umaalis. Wala ka ng oras sa amin ni Mama. Tapos nangako ako sa anak ko na babawi ako sa kanila ng mama niya. Pero paano pa ako makakabawi sa kanila kung wala na sila, pare? Kung nakinig lang sana ako sa anak ko ng gabing yon, baka hindi nasunog ang bahay namin. Sigurado ako na magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, paring Mateo. Alam ko na hindi mo maiiwasang sisihin ang sarili mo sa nangyari. Pero isipin mo na lang na may dahilan ng Diyos kung bakit niya to hinayaang mangyari. Ano bang dahilan ng Diyos kung bakit kinuha niya kagad sa akin ng asawa at anak ko? Kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito. Mahirap mang malaman sa ngayon, pare, ang dahilan. Ay sigurado ko na malalaman mo rin yun sa tamang panahon. Kaya sige na, tumayo ka na dyan, pare. Dumidilim na at baka magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Tara na, pare. Inalalayan ako ni Noah
na tumayo. Ayoko pa sanang umalis sa sementeryo, pero sinunod ko na lamang si Noah dahil alam ko na hindi niya ako iiwanan doon hanggat hindi ako sumasama sa kanya. Pagdating namin sa bahay niya, ay nakita ko ang asawa ni Noah na si Esther. Naghahain siya ng hapunan at hindi nakaligtas sa akin ang pag-ihirap niya. Pero wala akong oras para pansinin ang malamig na tingin ni Esther sa akin. Dahil mas nangingibabaw ang labis na kalungkutan ko, pinaupo ako ni Noah at nagsimula na kaming kumain. Halos hindi ko magalaw ang pagkain ko ng sandaling yun. Esther, dito pala muna titira si Mateo ha. Alam mo naman na wala siyang bahay at wala pa siyang pera para makapagpatayo ulit. Ganon? Pero hanggang kailan siya makikituloy dito sa atin? Ipapaalala ko lang sa'yo, Noah. Kulang na kulang sa atin ang kinikita mo sa pagkakarpintero. Kita mo naman, isang gatang ng bigas na lang ang meron tayo ngayon. Ano ka ba naman, Esther? Huwag kang magsalita ng ganyan sa harapan ni Mateo. Abay, nakakahiya ka. Ikaw talaga yung bunganga mo talaga. Mas mabuti pang naririnig niya na ang mga sinasabi ko. Mahirap na nga tayo tapos magdadagdag ka pa rito ng palamunin? Esther, tama na. Bakit ba? Hindi ba tayo natulungan ni Mateo dati? Hindi ba sa tuwing nagkakasakit tayo ay sa kanya tayo lumalapit? Minsan pa nga, kahit wala tayong pambayad ay ayos lang sa kanya. Ano yan? Isinusumbat ba niya yan sa atin? Kung ganon, hindi na pala dapat siya nag-albularyo. Pasensya na kayo kung naging dahilan pa ako ng pagtatalo niyo. Tama naman si Esther, Noah. Magiging pabigat lang ako dito sa inyo. Mas makakabuti para sa akin. At sa lahat, kung aalis na lang ako dito. Uy pare, wag. Dito ka lang. Wag mong pakinggan ang sinasabi niyang asawa kong dragon. Aalis na nga eh. Pinigilan mo pa. Esther ha, itigil mo na yung bibig mo. Wala ka bang puso at ganyan ka magsalita? Namatayan ng asawa at anak si Mateo, tapos nasunugan pa siya ng bahay. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Isa pa kaibigan ko siya at bilang kaibigan ay obligasyon ko siyang tulungan. Ipapaalala ko rin sa'yo na ako nagtatrabaho sa pamamahay na to. Kaya ako ang masusunod. At ako? Ano ba ako sa buhay mo? Hindi ba't asawa mo ako? Hindi porke ikaw ang nagtatrabaho, ay ikaw na ang palaging masusunod dito. Hindi naman magtatagal dito si Paring Mateo eh. Basta't maitayo lang ulit ang bahay niya ay aalis na siya rito. Parang awa mo naman, Esther. Tulungan natin si Mateo na makabangon muli. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Kung gusto mong tumira yan dito, ay ayokong magiging pabigat yan ha? Siguraduhin mo na hindi rin yan magdadala rito ng problema. Nang sandaling yon, ay wala akong kagana-ganang magsalita dahil pakiramdam ko ay nakalutang lamang ako. Parang kahit ano ang nangyayari sa paligid ko ay wala na akong pakialam. Para akong nasa ilalim ng tubig at unti-unti akong nalulunod sa labis na kalungkutan at pagluluksa. Sa mga sumunod na araw ay araw-araw akong nasa sementeryo. Palagi kong kinakausap ang mag-ina ko sa puntod nila na para bang kasama ko pa rin sila. Uuwi lang ako sa bahay ni Noah kapag gusto ko o kaya ay kapag sinusundo na ako ni Noah. Isang umaga, nakaupo ako sa labas ng bahay ni Noah at nakatanaw ako sa kawalan. Maya-maya pa ay dumating si Noah at Esther. Galing sila sa palengke. Napansin ko na para bang nagtatalo sila. Naunang lumapit sa akin si Esther. Magsasalita sana siya, pero biglang tinakpan ni Noah ang bibig niya. Galit na inalis ni Esther ang kamay ni Noah. Ano ba, Noah? Huwag mo nga akong pinipigilan. Pwede ba pag-usapan muna natin to?
Hindi yung basta ka na lamang gumagawa ng desisyon na makakasakit ka sa ibang tao. Malalaman din naman ito ni Mateo. Kaya mas mabuti lang sa atin na manggaling ang dapat niyang marinig. Teka, sandali. Ano bang dapat ko malaman? Pare, huwag mo nang intindihin tong asawa ko. Mainit lang ang ulo niya kasi hindi siya nakatawad doon sa tindera ng karne ng baboy eh. Manahimik ka nga. Hoy, ikaw, Mateo. Alam mo na ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, ha? Esther, tama na sabi. Ano ka ba? Hayaan mo magsalita si Esther, pare. Ano ba sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, Esther? Ang sabi nila, malas ka. At kasalanan mo kung bakit namatay ang mag-ina mo. Alam mo, napakabait ng asawa mo at magkaibigan kaming dalawa. Bakit kasi mas inuna mo pa ang panggagamot mo kesa sa mag-ina mo? Alam ko ang bagay na yan. Alam kong kasalanan ko kung bakit sila namatay. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko sa nangyari. Dahil alam ko na may magagawa sana ako para pigilan ang pagkamatay nila. Pero wala akong ginawa. Hindi totoo yan, pare. Huwag ka makikinig sa mga sinasabi ng mga tao. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo yung kagustuhan, pare. Sige, konsinti mo yung kaibigan mo. Hindi yan matututo, kundi niya malalaman ang kanyang pagkakamali. Naku, kundi lang talaga masamang magpalayas, ay pinalayas ko na yan. Mabigat ang mga akbang na pumasok si Esther sa bahay nila. Mula sa kusina ay dinig namin ang pagdadabog niya. Malakas niyang binabagsak ang mga kaldero at iba pang mga gamit sa pagluluto. Pare, huwag mo nalang intindihin ang mga sinabi ni Esther, ha? Hindi totoo yun, pare. Pero totoo ba? Nagaling yun sa mga tao? Nakasalanan ko daw kung bakit namatay ang mag-ina ko. Oo eh. Ito kasing si Esther eh. Napachismis sa palengke. Tapos yung mga chismosang tindera doon ay alam pala na dito ka nakatira. Ayun. Pinag-usapan ka na nila. At sinabi na nga yun ng mga tindera. Ang sabi nila, halos lahat ng tao rito ay ganun ang opinyon. Pasensya ka na, pare. Alam ko masakit itong mga sinabi ko. Pero sa tingin ko, tama si Esther. Na dapat ay alam mo kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo. Pero hindi naman totoo yun eh. Hindi mo sila kailangang intindihin, pare. Hindi na ako nagsalita at muli akong tumitig sa kawalan. Wala akong galit na naramdaman para sa mga tao sa aming baryo. Nang panahon kasing yun ay ganun din ang aking paniniwala. Na baka nga kasalanan ko kung bakit namatay ang aking asawa at anak. Simula noon ay madalas ko nang naririnig na pinag-uusapan ako ng mga tao sa umpukan. Kapag dumadaan ako, ay kakaiba ang tingin nila sa akin na para bang isa akong kriminala. Tinanggap ko ang lahat ng yon dahil naniniwala ako na totoo ang paratang nila sa akin. Isang umaga, pagkatapos ng almusal, ay lumabas ako ng bahay at umupo ako sa labas. Nagpaalam sa akin si Noah na aalis siya dahil meron siyang trabaho. Habang mag-isa akong nakaupo, ay lumapit sa akin si Esther at namimewang siya. Aba, ang sarap naman ng buhay ng senyorito namin dito sa bahay. May mga hugasan po sa lababo. Baka gusto niyo naman pong hugasan. Nasasanay ka nang wala ka na ritong ginagawa, ah. Pasensya ka na, Esther. Wala kasi talaga akong ganang kumilos dahil sa pagkawala ng asawa at anak ko. Ipapaalam ko lang sa'yo na kahit kaibigan ka ng asawa ko at siyang kumakayod sa pamamahay na to, ay hindi pwedeng libre ang paninirahan mo dito. Kung wala kang pagkakakitaan ngayon, ay kumilos-kilos ka naman dito. Sige, ako na maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Yan! Ganyan nga! Galaw-galaw para may pakinabang ka naman kahit papano. Tahimik akong pumasok sa loob ng bahay para hugasan ang mga pinagkainan na nasa lababo. Pagkatapos ko ron,
ay nagsibak naman ako ng mga kahoy na panggatong. Dahil ayokong marinig na nagbubunga si Esther, ay ginawa ko na lang ang lahat ng kailangan gawin sa bahay nila. Nang masiguro kong ayos na ang lahat, ay naisipan kong magtungo sa taniman ko ng gulay. Habang naglalakad, ay napansin ko ang tingin ng mga tao. May iba na nagbulungan pa at siguradong ako ang kanilang pinag-uusapan. Bago ako makarating sa mismong taniman, ay nakita ko muna ang natira sa bahay namin na nasunog. Mas tumindi ang sakit na naramdaman ko nang maalala ko ang gabi kung kailan umuwi ako na nasusunog ang aming bahay habang nasa loob ang aking mag-ina. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakarating na ako sa taniman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil tuyo na ang lupa roon at patay na ang karamihan sa mga nakatanim na gulay. Sigurado ako na hindi matutuwa ang asawa ko sa itsura ng aming taniman. Mas makakabuti na buhayin ko muli ang mga gulay dito. Nagsimula ako sa pag-iigib ng tubig sa balon at binasa ko ang lupa. Binunot ko ang mga patay ng gulay at ang mga buto mula sa bunga ng okra at talong ay itinanim ko. Inabala ko ang sarili ko sa pagtatanim at hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Kahit ang gutom ko at uhaw ay hindi ko na naramdaman. Nagulat ako nang may tumawag sa pangalan ko. Huminto ako sa pagbubungkal ng lupa at sa paglingon ko ay nakita ko si Noah na palapit. Doon ko na lang din napansin na palubog na pala ang araw. Kanina pa kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala. Akala ko kung saan ka na nagpunta eh. Ang sabi kasi sa akin ni Esther ay kaninang umaga ka pa raw di umuwi. Nakita ko kasi na napabayaan ko na pala itong taniman namin ng gulay. Kaya inayos ko kahit papano. Masyado akong nalibang. Kaya hindi ko na napansin ang paglipas ng oras. Alam mo pare, mas maganda siguro kung buhayin mo ulit tong taniman mo. Para meron kang pinagkakaabalaan. Maganda yung ginagawa mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Yan na nga rin ang plano ko, pare. Hindi kasi matutuwa ang asawa ko kung papabayaan ko to. Alam mo naman na mahal niya ang pagtatanim. Susuportahan kita dyan pare. Hayaan mo. Kapag nakapunta ako sa bayan, ay ibibili kita ng mga punla para makapagsimula ka ulit. Salamat, pare. Salamat kasi palagi mo akong tinutulungan. Kapag nakabangon ulit ako, ay babawi ako sa inyo ni Esther. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan bumawi. Ako nga kailangan bumawi sa iyo dahil palagi mo akong pinapautang kapag kailangan ko ng pere. Ang mabuti pa ay tumigil ka na muna dyan at umuwi na tayo. Nagluluto na si Esther ng hapunan natin. Tara na! Inayos ko muna ang mga gamit ko bago ako sumama kay Noah. Habang naglalakad ay nagsalita si Noah. Oo nga pala pare, handa ka naman bumalik sa panggagamot mo? Kanina kasi may mga nagtatanong sa akin kung pwede siya magpagamot sa iyo eh. At sabi ko, di ko pa alam. Ayoko naman sabihin na gagamutin mo siya kasi baka hindi ka pa handa. Sa ngayon pare, hindi ko pa talaga kaya manggamot. Ewan ko ba? Simula nang mawala mag-ina ko, parang nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Mabuti nga't naisipan kong ayusin yung taniman kanina eh. Hindi ko alam kung kailan babalik ang dating ako. Baka nga hindi na bumalik kasi napakalaking bahagi ng buhay ko nawala. Babalik din ang dating ikaw pare. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Basta nandito lang ako para tulungan ka sa pagbangon mo. Salamat talaga pare. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa akin kung wala ka. Pero sa totoo lang, nahihiya talaga ako kay Esther. Wala man lang ako naiaambag sa bahay ninyo. Huwag mong intindihin si Esther pare.
Mabungangalan talaga yun. Pero masasanay ka rin sa kanya at masasanay din siya na kasama ka na namin sa bahay. Nang nakarating na kami sa bahay, ay tumulong ako sa paghahain ng hapunan. Maya-maya pa ay magkakasabay na kaming kumain. Oo nga pala, Mateo. 1 linggo ka lang nakatira dito sa amin. Wala ka bang balak na maghanap ng trabaho? Ayan ka na naman, Esther, ha? Bakit ba? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba dapat lang na magtrabaho itong si Mateo para makatulong siya sa mga gastos dito sa bahay kahit papano? Hindi ba marunong siyang manggamot? Bakit hindi siya manggamot ulit? Hindi ko pa kasi kaya manggamot sa ngayon, Esther. Aba, hindi pwedeng ganyan. Dapat ay kumilos ka para kumita ka ng pera. Oo, nagluluksa ka pa hanggang ngayon. Pero hindi titigil ang mundo para sa'yo. At hindi hihintayin kung kailan ka ulit magiging maayos. Hindi pwedeng habang buhay ay tutulungan ka namin. Alam ko naman yan, Esther. Hayaan mo. Sisikapin ko na makabalik sa panggagamot. Huwag lang talaga muna ngayon dahil hindi ko pa kaya. Saka inaasikaso na ulit ni Mateo yung taniman niya ng mga gulay. Maghapon siyang nandun kanina, kaya pala wala siya rito eh. Kung ganun ay mabuti naman pala. Ituloy mo lang yan, Mateo. Kahit papano, ay kumikita ka rin naman sa gulayan mo. Sa gitna ng pag-uusap namin, ay nagulat kami nang may kumatok sa pinto ng malakas. Sunod-sunod ang pagkatok na parabang balak ng gibain ng kung sinong nasa labas ang pinto. Sino ba yun? At parang sisirain na ang pinto natin ah. Noah, buksan mo nga yung pinto. Ikaw na, kumakain pa ako rito eh. Eh kumakain din naman ako ah. Ah, ikaw talaga. Napakatamad mo. Ako na nga magbubukas ng pinto. Kumain na lang kayo dyan. Tumayo ako at lumapit sa may pinto. Inalis ko ang kandado at pagbukas ko ng pinto ay nagulantang ako nang makita ko si Mang Pedring na akay ang kanyang anak na si Obet. Kilala sa baryo namin si Mang Pedring bilang tahimik na tao. Hindi ito mahilig makipagsalamuha. Ang talagang gumimbal sa akin ay ang sugatan at duguang si Obet. Mang Pedring, ano po nangyari kay Obet? Parang awa mo na, Mateo. Tulungan mo ang anak ko. Gamutin mo siya. Huwag mong hayaan na mawala si Obet sa akin. Pasok ko kayo, pasok. Tinulungan ko si Mang Pedring sa pag-akay kay Obet. Tila walang malay si Obet dahil nakapikit lang siya. Inihiga namin siya sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Humahangos na lumabas ng kusina si Noah at si Esther. Maging sila ay nagulat sa kanilang nakita. Diyos ko, ano nangyari kay Obet? Mang Pedring! Nakursunadahan siya ng mga tambay sa kung saan habang pauwi. Pagkatapos, pinagtatataga siya ng mga walang hiyang yun. Noah, ikuha mo nga ako ng pandinis sa sugat. Kung meron kayong bulak o mga lumang damit, dalhin mo na rin sa akin. Madali ka. Nakikiusap ako sa iyo, Mateo. Pagalingin mo ang anak ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Pero hindi ko po siya kayang pagalingin nang agad-agad sa dami po ng mga sugat niya. Yumuko ako at pinulsuhan ko si Obet. Kinabahan ako dahil napakahina na ng kanyang pulso. Nababahala akong tumingin kay Mang Pedring. Bakit? Ano ang lagay ng anak ko? Mang Pedring, napakahina na po ng pulso niya. Mas makakabuti po kung sa ospital niyo na po siya dalhin. Ospital? Paano ko madadala si Obet sa ospital sa oras na ito? Anong sasakyan namin? Gamutin mo na siya rito at siguraduhin mo na mabubuhay siya. Maghahanap po kami ng pwedeng magatid sa inyo sa ospital. Baka po kasi kung ano na po mangyari kay Obet. Kailangan na po natin kumilos dahil napakahalaga para kay Obet ng mga segundong lumilipas. Albularyo ka, hindi ba? Kilala kang magaling na albularyo. At alam ko,
na napakarami mo nang napagaling. Anong pinagkaiba ng anak ko sa mga taong napagaling mo na? Makinig po kayo sa akin. Alam ko ang kapasidad ko bilang manggagamot at nagiging prangka lang ako sa inyo ngayon. Nag-aagaw buhay na ang anak nyo at doktor na lamang ang makakasagip sa buhay niya. Maghahanap lang ako na maghahatid sa inyo sa ospital. Dito lang kayo. Tatayo na sana ako, pero biglang hinawakan ng maigpit ni Mang Pedring ang braso ko. Naging matalim ang mga tingin niya sa akin. Hindi ko kinaya ang paraan ng tingin niya sa akin, kaya dumako ang mga mata ko kina Esther at Noah. Gusto kong magpasaklolo sa kanila sa pagpapaliwanag kay Mang Pedring, pero tila maging sila ay hindi alam ang sasabihin. Muli akong tumingin kay Mang Pedring. Hindi mo dadalhin sa kung saan si Obet. Gamutin mo siya rito at siguraduhin mo na makakaligtas siya sa kamatayan. Namatayan ka ng anak at alam mo kung gaano yung kasakit. Huwag mong hayaan na maramdaman ko ang ganong klaseng sakit, Mateo. Kaya nga po sinasabi ko na dalhin na natin sa ospital si Obet para siya'y mabuhay pa. Kung kaya ko pa siyang gamutin ngayon, ay gagawin ko yun. Pero hindi na po talaga. Mang Pedring, nagsasayang lang tayo ng oras sa ginagawa nating pag-uusap. Hayaan niyo na lang po kung maghanap na maghatid sa inyo sa ospital. Makinig po kayo sa akin. Ikaw ang makinig sa akin, Mateo. Gamutin mo rito si Obet. Binitiwan ako ni Mang Pedring. Tumayo siya at kinuha niya kay Noah ang gamit sa paglinis ng sugat at inabot niya yon sa akin. Ipinilit niya pa rin na gamutin ko ang anak niya. Hindi nawala ang kaba ko ng oras na yon. Sigurado ko na kapag hindi nadala sa ospital si Obet, ay maaaring ikamatay niya yon. Pero sinunod ko na lang ang gusto ni Mang Pedring. Bumalik ako sa tabi ni Obet. Napamaang ako nang napansin ko na tila hindi na siya humihinga. Muli kong pinulsuan si Obet at nanlamig ako nang nalaman kong wala na siyang pulso. Siniguro ko pa yon at inilapat ko ang tenga ko sa tapat ng puso niya. Mang Pedring, ikinalulungkot ko. Pero wala na si Obet. Patay na po siya. Hindi! Hindi pwedeng mamatay ang anak ko! Buhayin mo siya, Mateo! Buhayin mo ang anak ko! Ikinalulungkot ko. Pero wala na po akong magagawa. Tinabig ako ni Mang Pedring at niyakap niya ang walang buhay na katawan ni Obet. Humagulgol siya at pilit niyang ginigising ang kanyang anak. Wala na kaming nagawa ni Noah at Esther, kundi panoorin ang pagdadalamhati ni Mang Pedring. Awang-awa ako sa kanya dahil alam ko kung gaano kasakit ang mamatayan ng mahal sa buhay. Mag-isang binuhat ni Mang Pedring ang katawan ni Obet pauwi sa bahay nito. Sinubukan namin siyang tulungan ni Noah pero tumanggi siya at nagalit pa siya sa amin. Kahit naaawa kami sa kanya, ay hinayaan na lang namin siya sa gusto niya. Kahit alam ko na wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Obet, ay hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Bakit kasi hindi pa nakinig si Mang Pedring sa'yo eh? Kung nadala sana sa ospital si Obet, ay baka nakaligtas pa yun. Ang tigas pala ng ulo ng matandang yun. Pare, sa tingin mo ba ay may kasalanan ako sa nangyari? Wala no. Nagpakatotoo ko lang naman sa kanya na hindi mo kayang pagalingin si Obet. Kung tutusin, si Mang Pedring pa nga may kasalanan kasi hindi siya nakinig sa'yo. Hindi ko na nagawang makabalik sa pagkain dahil nawalan na ako ng gana. Napaupo na lang ako sa labas at paulit-ulit kong pinag-isipan kung may kasalanan ba ako o wala sa pagkamatay ni Obet. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo ako sa bahay ni Mang Pedring. Gusto ko kasi siyang makausap at magpaliwanag sa kanya sa nangyari sa kanyang anak. Pagdating ko sa bahay niya, ay agad akong kumatok pero walang nagbukas. Nagtungo ako sa likod ng bahay at doon ko nakita si Mang Pedring.
May pala sa paanan niya at nakatingin siya sa isang parte ng lupa na halatang hinukay at tinabunan. Alam ko na si Obet ang nakalibing doon. Bagsak ang balikat na nilapitan ko si Mang Pedring. Nakikiramay po ko sa inyo, Mang Pedring. Wala kang karapatang makiramay. Dahil hindi mo iniligtas ang anak ko. Patawarin niyo po ko. Pero hindi ko po kagustuhan ang nangyari. Gaya po ng sinabi ko kagabi, kung kaya ko lang gamutin si Obet ay gagawin ko po yun nang walang pagdadalawang isip. Bakit hindi mo pa rin sinubukan? Dahil ba wala kaming pambayad? Hindi po. Kilala niyo po ako, Mang Pedring. Hindi po ako naniningil kapag nanggagamot ako. Hinahayaan ko po mga tao sa kung ano ang kaya nilang ibigay sa akin. O ka naman, gusto mo ring maramdaman ko ang sakit na naramdaman mo nang mamatayan ka ng anak at asawa. Hindi po. Wala pong katotohanan yung sinasabi niyo. Alam mo ba, na napakaliit na ng tingin ko sa iyo ngayon, Mateo. Ang buong akala ko ay mabuti kang tao. Pero nagkamali ako. Sinadya mong huwag gamutin ang anak ko para mamatay siya. Maniwala po kayo sa akin, Mang Pedring. Hindi ko po gusto ang nangyari. Pero hindi po ako Diyos. Hindi po lahat na may sakit o lalapit sa akin para magpagamot ay mapapagaling ko. Hindi ko po kayang buhayin ng patay. Dahil kung kaya ko lang ay matagal ko nang binuhay ang mag-ina ko. Kahit anong sabihin mo, ay hindi ko na paniniwalaan pa. Sige na, umalis ka na. Bago pa ako may magawang hindi maganda sa'yo. Alis! Kahit gusto ko pang magpaliwanag kay Mang Pedring, ay pinili ko na lang na iwanan siya. Napakasakit para sa akin. Naakusahan ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Hindi muna ako umuwi sa bahay ni Noah. Dumiretso ko sa dating kinatatayuan ng aming bahay at wala akong ideya kung bakit doon ko naisipang pumunta. Huminto ako sa harapan ng nasunog naming bahay at bumaha sa utak ko ang masasayang alaala namin ng anak at asawa ko roon. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo nagawang iligtas. Napakasakit na hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang pakiramdam na hindi ko nagawang makapagligtas ng buhay. Naglakad ako papunta sa nasunog naming bahay at naghanap ako ng kahit na anong bagay na maaaring makapagpaalala sa aking mag-ina. Pero tila wala na akong mahanap dahil nasunog na ang lahat ng gamit namin doon. Aalis na sana ako nang may napansin akong isang bagay na natatabunan ng sunog na kahoy. Inalis ko ang mga kahoy at doon ay tumambad sa akin ang imahen ng Santo Niño. Nasunog na ang damit nun, pero katakataka na kahit kaunting basag o sira ay wala akong nakita. Marumi lamang yon dahil sa uling. Parang isa yatang himala na hindi ka man lang nasira, mahal na Santo Niño. Naalala ko tuloy na madalas ay nagdadasal kami sa iyo kasama ang asawa at anak ko. Nang sandaling yon ay naisipan kong dalhin ang Santo Niño pauwi sa bahay ni Noah. Pagdating ko ron ay agad ko yung hinugasan sa poso na nasa likod ng bahay. Habang abala ako sa aking ginagawa ay biglang dumating si Esther na may bitbit na isang timba ng mga damit. Aba, teka, saan mo naman nakuha ang Santo Niño na yan? Doon sa nasunog naming bahay. Nakapagtataka nga kasi hindi man lang siya nasira. Hinuhugasan ko at baka pwedeng isama natin doon sa altar ninyo. Nako, hindi na yan kakasya sa altar ko at napakaliit lang nun. Wala ka rin paglalagyan yan sa bahay. Ganun ba? Kung ganun, itatago ko na lang muna to. Kapag naitayo ko na ulit yung bahay ko, ay ilalagay ko ulit ito roon. Ikaw ang bahala. Saka pwede bang pakibilisan mo dyan? Dahil maglalaba pa ako. Sayang ang oras. Binilisan ko na
ang paghuhugas sa Santo Niño. Nang matapos na ako, ay dinala ko na yon sa loob ng bahay at pinunasan ko gamit ang tuwalya hanggang sa matuyo yun. Inilagay ko ang imahen sa ilalim ng papag ni na Esther at Noah dahil wala akong makitang ibang pwede kong pagtaguan nun. Sa mga lumipas na araw, ay mas napansin ko na naging matindi ang masasamang tingin ng mga tao sa akin. Hanggang sa nalaman ko na ako ang sinisisi ng mga tao sa pagkamatay ng anak ni Mang Pedring. Malinaw na ipinagkalat ni Mang Pedring na kasalanan ko kung bakit namatay ang kanyang anak. Bukod doon ay patuloy din sila sa paninisi sa akin sa pagkamatay ng aking mag-ina. Pakiramdam ko ay araw-araw akong binubugbog. Ang tingin ng karamihan sa akin ay isang makasalanang tao. Tumiim sa utak ko ang sinasabi ng mga tao na makasalanan ako. Kaya naisip ko na totoong makasalanan ako dahil sa mga taong namatay nang dahil sa akin. Kaya nang sumapit ang Semana Santa, ay naisipan ko na sumali sa mga nagpepenitensya. Naisip ko na baka isa yung paraan para kahit papano ay mabawasan ang aking kasalanan. Naglakad ako sa mainit na kalsada nang walang sapin sa paa. Paulit-ulit kong hinahampas ang likod ko gamit ang lubid na may matutulis na kahoy. Sumusugat yon sa likod ko. Masakit pero tiniis ko. Paulit-ulit akong humihingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Ngunit higit sa lahat ay mas masakit ang bulungan ng mga tao. Naririnig ko na tinatawag nila akong mamamatay tao at makasalanan. Nagulat ako nang biglang lumapit si Noah sa akin at inagaw niya ang panghampas. Pare, ano ka ba? Ano ba itong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin yan, pare. Kailangan kong tapusin ang aking pagpipinitensya. Hindi mo yan kailangan gawin, pare. Hindi ka naman makasalanan tao eh. Hindi, pare. Makasalanan ako. Hinayaan kong mamatay ang mag-ina ko at pati na rin ang anak ni Mang Pedring. Hayaan mo kong bawasan ang kasalanan ko at baka sa paraang ito ay mapatawad na ako ng mga tao. Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag mong iintindi na sinasabi ng mga tao sa'yo? Hoy kayo! Tigilan niyo ng pagsasabi kay Mateo na makasalanan siya, ha? Mga buhay niyo ang pakialaman niyo at hindi ang buhay ng ibang tao. Akala niyo lilinis niyo at kahit kailan ay hindi kayo nagkasala. Ang babait niyo naman. Huwag ka na magalit sa kanila, pare. Dahil nagsasabi sila ng totoo. Akin ang panghampas ko, pare. At itutuloy ko na itong ginagawa ko. Hindi, pare. Uuwi na tayo. Tara na. Hindi ko pinakinggan si Noah. Inagaw ko sa kanya ang panghampas at nagpatuloy ako sa pagpipinitensya. Kahit na anong pigil ni Noah sa akin, ay hindi siya nagtagumpay hanggang sa sumuko na siya at hinayaan niya na ako sa aking ginagawa. Kinagabihan ay halos lagnatin ako sa sobrang hapdi at sakit ng mga sugat ko sa likod ko. Si Noah ang naglinis nun at naglagay ng gamot habang si Esther naman ay nakangiwi habang pinanonood kami. Hindi ko talaga alam ang pumasok sa isip mo, pare, at nagpenitensya ka. Kung sa palagay mo ay makasalanan ka sa Diyos, abay magdasal ka, pare. Hindi mo na kailangan pansaktan ang sarili mo. Ramdam ko na hindi sapat na magdasal lang ako, pare. Kailangan kong gawin yun para mapatawad ako ng Diyos at ng mga tao. Basta, huwag mo na ulit gagawin yun, ha? Tama na yung kanina, pare. Hayaan mo nga yung si Mateo sa gusto niyang gawin sa sarili niya. Dapat lang na makita ng mga tao na pinaparusahan niya ang sarili niya para malaman nila na nagsisisi na siya sa mga kasalanan niya. Kailangan talaga niya magpenitensya kasi talaga naman makasalanan siya. Makasalanan?
Kung lahat ng makasalanan ay kailangan magpenitensya, lahat tayo sa baryong to ay magpepenitensya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kasalanan at walang malinis sa atin. Hindi mo ba binabasa ang Biblia dyan sa altar natin, Esther? O nilagay mo lang yan doon para pang-display? Nakalagay sa Biblia na huwag niyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Panginoon. Sapagkat kung paano niyo hinuhusgahan ng inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Ewan ko sa'yo. Palagi mo nalang kinakampihan niyang kaibigan mo. Ano kaya kung si Mateo na lang ang asawahin mo? Itinatama ko lang ang mga baluktot mong pag-iisip, Esther. Masyado ka kasi nagpapadala sa mga sinasabi ng mga tao. Kumbaga nakikisabay ka sa uso. Kaya kung husgahan ng marami si Mateo, ay hinuhusgahan mo na rin siya. Wala kang sariling pag-iisip, alam mo ba yon? Hoy Noah, grabe ang bunganga mo sa akin ah. Mas grabe ang bunganga mo. Parang awa nyo na, tama na. Huwag na kayo mag-away. Hindi dapat kayo nag-aaway ng dahil sa akin. Pare, salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero tama rin si Esther. Hayaan mo kong gawin ang pagpipinitensya. Dahil ito lamang ang paraan na nakikita ko para mabawasan ang mga kasalanan ko. At huwag ka mag-alala. Dahil kaya kong sarili ko, pare. Handa akong pagdaanan ng lahat ng klase ng sakit para lang maging katanggap-tanggap ako sa mata ng mga tao at ng Diyos. Hindi na ako kinontra pa ni Noah sa sinabi ko na yon. Tila naramdaman niya na buo ang loob ko na pahirapan ang aking sarili para kahit papano ay mabawasan ang aking kasalanan. Wala man akong ideya na kung totoo na nakakabawas ng kasalanan ang pagpipinitensya, ay nais ko pa rin yung gawin para ipakita sa mga tao na labis akong nagsisisi sa aking mga nagawang pagkakasala. Kinabukasan ay Biyernes Santo na. Isa ako sa nagpresentang magpapako sa krus. Mabigat ang krus na pasan ko sa balikat. Pakiramdam ko, sa bawat takbang ko ay mas lalo iyong bumibigat. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid. Hindi ko sila kayang tignan. Nakayuko lang ako at nakatuon ang aking atensyon sa paglalakad na parabang yun na lang ang natitira kong kayang gawin. Hanggang sa lumapit sa akin si Noah. Pare, tama na. Hindi mo yan kailangan gawin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hayaan mo lang ako, pare. Gusto kong gawin to. Hayaan mo kung tapusin ito. Mas hinigpitan ko ang kapit ko sa krus at pilit na itinutulak ang sarili ko pasulong. Ngunit hindi na kinaya ng katawan ko. Nadapa ako at sabay kaming bumagsak ng krus sa lupa. Napadaing ako sa sakit. Parang naghihiwa-hiwalay ang mga buto ko sa bigat at lakas ng pagkakabagsak ko. Dahan-dahan akong bumangon at muli kong binuhat ang krus hanggang sa nakarating na ako sa lugar kung saan ako ipapako kasama ng 2 pang lalaki na nagbuhat ng mabigat na krus. May mga lalaking lumapit sa akin at pinahiga nila ako sa krus. Doon na nila ako ipinako. At habang ginagawa nila yon, ay tiniis ko ang sakit. Sunod nilang ipinako ang mga paa ko. Itinali nila ang mga kamay at paa ko bilang suporta sa akin. Sa kanila tuluyang itinayo ang krus kung saan ako nakapako. Tumingin ako sa langit kahit nanlalabo na ang aking paningin. Ama, patawarin mo ko. Patawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Patawad sa mga buhay na hindi ko nagawang iligtas. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin at may panghusga sa kanilang mga mata. Tinanggap ko ang lahat ng iyon dahil naniniwala ako na nararapat lamang sa kagaya kong makasalanan ang ganung uri ng pagtrato. Nang sumunod na araw ay nagkaroon ako ng napakataas na lagnat
Pero kahit masama ang aking pakiramdam, ay mas pinili ko pa ring magtungo sa taniman ko ng mga gulay para magdilig at magbungkal ng lupa. Pagdating ko roon ay isang batang lalaki na nakasuot ng malaking damit ang nahuli kong kumakain ng hilaw na talong. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at bumakas ang takot sa mukha niya pagkakita sa akin. Sa tansya ko ay nasa 8 taong gulang pa lamang siya. Hoy, bakit mo kinakain ng mga talong dito, ha? Ano bang tingin mo sa sarili mo, ibon? Pasensya na po. Gutom na po kasi ako. Kaya kahit tilaw, kinakain ko na. Sinungaling. Siguro magdanakaw ka rito ng mga pananim ko, no? Hindi po. Huwag naman po kayong manghusga kagad. Nagugutom lang po talaga ako. Wala po akong balak na magnakaw. Hindi pa ba pagdanakaw ang ginagawa mo? Saan ka ba nakatira, ha? Iuwi kita sa inyo para makausap ko ang mga magulang mo. Wala na po akong mga magulang eh. Ang totoo nga po niyan ay wala rin po akong bahay. Kung saan-saan lang po ako natutulog. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kitang-kita ko sa mga mata mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kailangan ko makausap ang mga magulang mo para malaman nila itong ginagawa mo. Halika. Sumama ka sa akin. Saan niyo po ako dadalhin? Malalaman mo rin. Tara, sumama ka sa akin. Hinawakan ko sa braso ang bata at umalis kami sa taniman ng mga gulay. Nagtungo kami sa barangay hall at kinausap ko ang aming kapitana. Tinanong ko sa kanya kung kilala ba niya ang bata. Ayon sa aming barangay captain, ay noon lamang niya nakita ang batang yon at wala siyang ideya kung kanino yung anak. Doon ko napagtanto na nagsasabi ng totoo ang bata at mukhang palaboy nga talaga siya. Lumabas na kami ng barangay hall. Sabi ko naman po sa inyo eh. Wala po akong bahay at mga magulang. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para pumasok ka sa lupa ng may lupa. Paano kung masamang tao pala ako at sinaktan kita? Pero mukha naman po kayong mabait eh. Kaya ayos lang po yun. Tinignan ko ang bata at may awang humaplos sa puso ko. Hindi ko alam kung paano siya nabubuhay ng mag-isa. Tumalikod na ako at naglakad na ako pabalik sa taniman. Maya-maya ay naramdaman ko na para bang may nakasunod sa akin. Huminto ako at lumingon. Nakita ko yung batang lalaki sa likuran ko. Sinusundan mo ba ako? Opo, nagugutom na po kasi talaga ako. Baka po pwedeng bigyan niyo po ako ng pagkain. Ang sakit-sakit na po kasi ng tiyan ko eh. May nakita akong tindahan at bumili ako ng tinapay at soft drinks. Inabot ko yun sa bata at masaya niya yung tinanggap. Salamat po. Sabi ko na nga po ba at mabait ka po eh. Sige na, kainin mo na yan. At lubayan mo na ako. Marami pa akong kailangan gawin. Iniwanan ko na ang batang lalaki. At nang nakarating na ako sa aking taniman, ay sinimulan ko ng bungkalin ang lupa. Mag-iigib na sana ako ng tubig sa balon, pero nagulat ako dahil nandun yung batang lalaki. Nilalagyan niya ng tubig mula sa balon ang mga timba. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa'yo lubayan mo na ako? Huwag mong sabihin na gutom ka pa rin at hihingi ka pa ng pagkain sa akin. Gaano ba kalaki ang alaga mong sawa dyan sa tiyan mo, ha? Hindi na po ako hihingi ng pagkain. Tutulungan ko po kayo sa ginagawa niyo rito para pambawi po sa binigay niyo pong pagkain at sa kabaitan po ninyo. Hindi ako humihingi ng kapalit sa binigay ko sa'yo. Sige na, umalis ka na rito. At baka mas makabigat ka pa sa gagawin ko rito. Huwag po kayong mag-alala. Kasi sanay po ako sa mabibigat na gawain. Hayaan niyo na lang po akong makabawi sa inyo. Magsasalita pa sana ako. Pero biglang binuhat ng bata ang isang timba at dinala niya yon sa taniman ng mga gulay.
nagsimula na siyang diligan ang mga pananim ko. Itigil mo na nga yung ginagawa mo. Hindi ko sinabing magdilig ka dyan. Pero ito naman po talaga ang gagawin nyo, di ba? Hayaan nyo na lang po akong tulungan kayo. Kasi tinulungan nyo rin po ako kanina. Bakit po? Hindi po ba kayo sanay na kayo po ang tinutulungan? Kayo po ba ang palaging tumutulong? At kapag sa tingin nyo ay hindi sapat ang tulong nyo, ay parang kayo pa po may kasalanan, ganun po ba? Anong sinabi mo? Bakit kung makapagsalita ka parang alam mong kwento ng buhay ko? Wala naman po. Hinulaan ko lang po base sa mga kilos at sa mga sinasabi nyo sa akin. Ngumiti ang batang lalaki sa akin at natigilan ako. Hinayaan ko na siyang gawin kung ano ang gusto niya. Pagkatapos niyang magdilig, ay inakala kong aalis na siya. Pero tinulungan pa niya ako sa iba ko pang dapat gawin. Pagsapit ng tanghali, ay nakaramdam na ako ng gutom. Lumapit ako sa batang lalaki na abala sa pagbubungkal ng lupa. Tama na yan. Masyado na masakit sa balat ang sikat ng araw. Uuwi na po ba kayo? Oo, ikaw ba? Saan ka na pupunta? Hindi ko pa po alam eh. Bahala na po. Baka po, mamalimos na lang po ako para meron po akong pambili ng pagkain. Teka, ano nga ba ang pangalan mo? Ako po si Nathaniel. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Mateo. Tinitigan ko ng mabuti si Nathaniel. Kahit ilang oras ko pa lang siyang nakakasama, ay ramdam ko na isa siyang mabuting bata. Inisip ko ang mga pwedeng mangyari sa kanya kung patuloy siyang magiging palaboy. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan lang si Nathaniel na magpatuloy sa ganung buhay kahit alam ko na kaya ko siyang tulungan. Manong Mateo, bakit po kayo na pa po kayo nakatingin sa akin? Totoo bang wala kang matutuluyan? Wala na po talaga. Kung meron lang po sana, hindi po ako palaboy ngayon. Gusto mo ba sumama na lang sa akin? Aampunin na kita. Total ang sabi mo, ay wala ka ng magulang at wala ka na rin mauuwian. Talaga po? Aampunin niyo po ako? Oo, pero sa sandaling may maganap sa'yo, na kamag-anak mo ay ibibigay din kita sa kanila. Kumbaga parang pansamantala lang. Delikado kasi para sa batang kagaya mo ang pag-alagala. Baka may mangyaring masama sa'yo. Pero may tiwala ka ba sa akin? Kasi kung wala, ay pwede ka namang tumanggi sa inaalok ko. May tiwala po ako sa inyo, Mang Mateo. Alam ko po na mabait ka po. Kaya sasama na lang po ako sa inyo. Mabuti kung ganun. Pero sa ngayon ay wala pa akong sariling bahay ha. Nakikitira lang ako sa bahay ng kaibigan ko at ng asawa niya. Sa kaibigan ko, wala tayong magiging problema. Pero sa asawa niya meron. Baka kasi hindi siya pumayag. Pero ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Kahit alam ko na may posibilidad na magalit si Esther sa akin dahil isasama ko sa bahay nila si Nathaniel, ay sumugal pa rin ako. Magkasama na kaming umuwi ni Nathaniel. Sinabi ko sa bata na doon muna siya sa labas dahil kakausapin ko muna si Noah at si Esther. Naabutan ko na naghahain na ng pananghalian ang dalawa. Ay, sa wakas, umuwi rin ang aming senyorito. Talagang alam niyo po kung kailan kakain. Mangyaring galing ako sa taniman ko. Inaalagaan ko na kasi mga pananim ko ron. Yun naman pala Ikaw talaga, Esther, oo. Hindi mo muna inaalam ang ginagawa ni Mateo bago ka magbunga nga. Malay ko bang nagpepenitensya na naman yan? Tapos na kahapon ang penitensya. Kumusta pala mga sugat mo, pare? Paniguradong maapdi yan. Lalo na yung mga nasa kamay at paa mo. Ang mabuti pa siguro ay magpahinga ka na muna. Saka mo na asikasuhin yung taniman mo kapag magaling na yung mga sugat mo. Hindi pare, ayos lang ako.
Kaya ko naman magtrabaho eh. Saka kailangan kong alagaan yung mga pananim ko para maibenta ko na mga ngayon. Tama yan. Basta kapag nakabenta ka na, ay magbigay ka naman ng ambag sa mga gastusin dito sa bahay. Huwag ka mag-alala, Esther. Yan ang unang gagawin ko kapag kumikita na ulit ako. Oo nga pala. Meron akong gustong itanong sa inyo eh. Halimbawa, na may nakita kayong bata na palaboy-laboy na nagugutom at walang tirahan. Ano bang gagawin nyo? Palaboy, ano? Ibig sabihin wala siyang pamilya. Siguro, dadalhin ko siya sa bayang punan. Ako, aampunin ko. Kasi meron ako mabuting puso. Bilang isang babae, malambot ang puso ko pagdating sa mga bata. Mabuti na rin yon kasi para magkaroon kami ng anak ni Noah. Alam mo namang 5 taon na kami mag-asawa niyan. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin kami nakakabuo. Kahit paano, ay nakahinga ako ng maluwag sa naging sagot ni Esther. Sa sinabi niya, ay nagkaroon ako ng pag-asa na papayag siya na tumira si Nathaniel sa bahay nila. Lumabas ako at sinundo ko ron si Nathaniel. Nagulat sina Noah at Esther nang nakita nila ang bata. Teka, sino naman ang batang yan? Ito si Nathaniel. Nathaniel, sila sina Noah at Esther. Sila ang may-ari ng bahay na ito. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang batang yan? Nakita ko siya na kumakain ng hilaw na talong doon sa taniman ko. Nalaman ko na palaboy siya at walang pamilya. Wala rin siyang tirahan. Kaya naisipan ko na ampunin ko muna siya. Hanggang sa may dumating na mga kamag-anak niya. Hello po. Ako po si Nathaniel. Diyos ko, dagdag pala mo nila naman. Sa'yo pa nga lang ay hirap na kami. Hindi ba sabi mo kanina, kapag may palaboy na bata ay aampunin mo? Oo nga, sinabi ko nga yun. Pero halimbawa lang naman yun. Hindi ko naman akalain na totoo palang may palaboy na bata na dadalhin dito yung kaibigan mo. Huwag kang mag-alala, Esther. Akong bahala kay Nathaniel. Kailangan lang talaga niya na matitiran sa ngayon. Dahil delikado sa batang kagaya niya ang pag-alagala. Kapag kumita na ulit ako sa gulayan ko, ay uunti-untiin ko nang itatayo ulit ang bahay ko. At kapag natapos na yon, ay doon na kami titira ni Nathaniel. Esther, nakikiusap ako sa'yo. Sana'y pumayag ka nang dito muna tumira si Nathaniel. Pumayag ka na, Esther. Hindi ka ba naaawa sa bata? Tignan mo nga ang cute-cute niya. Ayoko. Magiging pabigat lang ang batang yan. Pangako po. Hindi po ako magiging pabigat. Marunong po ako sa mga gawaing bahay. Saka wag po kayong palaging nagagalit, Aling Esther. Wag po kayong palaging nakasimangot. Alam niyo po ba, na nakakatanda po kagad ng itsura kapag galit ka palagi at laging nakalamukot ang mukha niyo? Sayang naman po ang ganda niyo. Ano? Talaga ba? Maganda ako? Aba, oo naman po. Mukhang mabait naman bata pala itong si Nathaniel Pero may pagkasinungaling ng kaunti. Hoy, narinig ko sinabi mo ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi nagsisinungaling ang mga bata. Kaya kung sinabi ni Nathaniel na maganda ako, ay talagang maganda ako. Ano, Esther? Pumapayag ka na bang dito muna si Nathaniel? Hay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Sinabihan niya na ako na maganda. O sige, payag na ako. Pero siguraduhin mo lang na hindi yan magdadala ng problema dito. Pinapangako ko, Esther. Ako ang bahala sa kanya. Maraming salamat ha. Nang tingnan ko si Nathaniel, ay isang matamis na ngiti ang kanyang pinakawalan. Hindi man kita sa aking muka, pero napakasaya ko dahil pumayag sina Noah at Esther na tumira si Nathaniel kasama namin. Dahil kasi ron ay masisiguro ko na ang kaligtasan ng bata at hindi niya na kailangang magpagala-gala. Simula noon ay araw-araw na kaming magkasama ni Nathaniel. Palagi niya akong tinutulungan
sa taniman ng gulay at kapag nasa bahay naman siya ay tumutulong siya kay Esther sa mga gawaing bahay. Dahil wala siyang kahit na anong damit, ay palagi niyang suot ang mga lumang damit ni Noah. Isang umaga, pagkatapos naming mag-almusal, ay naglakad na kami ni Nathaniel papunta sa taniman. Habang naglalakad, ay kapansin-pansin ang masamang tingin ng mga tao sa akin. Alam ko na marami pa ring tao na ang tingin sa akin ay makasalanan. Mang Mateo, bakit po parang ansama po ng tingin ng mga tao sa inyo? May nagawa po ba kayong masama rito? Hindi mo na kailangan malaman. Masyado ka pang bata para maintindihan ng lahat. Eh di, subukan niyo pong sabihin sa akin. Malay niyo po, maintindihan ko po. Okay, sige. Sasabihin ko na sa'yo. Namatay kasi sa sunog ang mag-ina ko. At ang tingin ng mga tao ay kasalanan ko kung bakit hindi sila nakaligtas. Tapos, may isang matandang lalaki na lumapit sa akin para humingi ng tulong. Gusto niyang gamutin ko ang anak niyang naghihingalo, pero namatay ang anak niya. Alam ko na ipinagkalat ng matandang lalaking yon na kasalanan ko kung bakit namatay ang anak niya. Kaya ang tingin sa akin ng mga tao ay makasalanan ako. Ibig po palang sabihin, ay isa po kayong albularyo? Tama po ba? Ganun nga. Pero sa ngayon ay tumigil na muna ako sa panggagamot dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa kaya. Isa pa sa nangyayari ngayon ay alam ko na wala nang may tiwala na magpagamot pa sa akin. Pero, bago po mangyari ang lahat ng mga sinabi nyo kanina, sigurado po ako na marami po kayong natulungan tao. Bakit po nakalimutan na kagad nila yung mga nagawa nyong maganda sa kanila? Ganyan na nga yata talaga ang buhay nating mga tao. Kapag nagkamali ka, ay mabubura na ang lahat ng mabubuting nagawa mo. Pero naiintindihan ko naman ng mga tao kung bakit ganun ang tingin nila sa akin. Para kasi sa akin, ay makasalanan talaga ako. Napahinto ako sa paglalakad nang nakita ko si Mang Pedring sa unahan habang may buhat na isang sako. Sa palagay ko, ay uling ang laman ng sako dahil pag-uuling ang kanyang pinagkakakitaan. Nagmamadali kong nilapitan si Mang Pedring at agad na naging matalim ang mga tingin niya sa akin. Ibinaba niya ang sako at halatang pagod na siya. Tulungan na ho kita sa pagbubuhat niyan, Mang Pedring. Sinabi ko bang tulungan mo ko? Mang Pedring naman, hayaan niyo na po akong tulungan kayo. Alam ko po na nabibigatan na po kayo sa dala niyo. Malayo pa po rito ang bahay niyo eh. Nung kailangan ko tulong mo, hindi mo ko tinulungan. Tapos ngayon, bigla kang mag-aalok ng tulong. Nagpapatawa ka ba? Humihingi po ulit ako ng tawad sa inyo. Pero sana po ay maunawaan nyo na hindi ko po kagustuhan ang nangyari sa anak nyo. Kung meron lang po sana akong magagawa para mabuhay pa siya, ay ginawa ko na. May magagawa ka nun, pero hindi mo ginawa. At anong akala mo? Mababawasan ang kasalanan mo nung nagpenitensya ka. Habang buhay ka ng magiging makasalanan. At ito ang tandaan mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pagpatay sa anak ko. Tandaan mo yan. Napatda ako sa sinabing yon ni Mang Pedring. Malinaw kasi na isa yung pagbabanta. Binuhat niya uli ang sako at saka siya naglakad palayo. Bagsak ang balikat na nagtungo ako sa taniman ng gulay. Pakiramdam ko ay wala akong ganang kumilos ng oras na yon. Kaya naupo lang ako sa katawan ng isang nakatumbang puno. Hinayaan ko si Nathaniel na mag-isang magtabas ng damo. Maya-maya ay tumakbo si Nathaniel palapit sa akin at napansin ko na may dala siyang isang mahabang bagay na para bang baging pero kulay itim yun. Magdahan-dahan ka nga at baka mamaya niyan madapa ka. Mang Mateo, tignan niyo po itong nakita ko rin sa may damuhan, no? Alam niyo po ba kung ano to?
Aba, sandali, patingin nga ako. Oh, latigo yan ha. Akin na nga, titignan ko ng maigi. Inabot sa akin ni Nathaniel ang latigo. Meron yung hawakan at sa tansya ko ay isang dipa ang haba nun. Kakaiba ang latigong yon dahil puno yun ng tinik. Kakaibang latigo po siya, di ba? Ngayon lang po ako nakakita ng latigo na puro tinik. Hindi mo dapat kinuha to ron. Paano kung nasugatan ka? Hindi naman po ako nagkasugat eh. Sa ako magkakasugat man po ako, alam ko naman po na gagamutin niyo po ako kasi isa po kayong albularyo. Pero paano kaya ito napunta roon? Hindi kaya merong nagtapon nito? Kung itinapon na po yan, ibig pong sabihin, wala na pong may-ari niyan. Kaya sa inyo na lang po yan. Ano naman gagawin ko sa latigo? Hindi ko naman kailangan ng ganito. Siguro po sa ngayon ay hindi niyo pa po kailangan. Pero malay niyo po, magamit niyo po yan sa hinaharap. At saan ko naman ito magagamit, Aber? Hindi ko po alam, pero mas mabuti po na itabi niyo na lang po yan. Sa bagay, tama ka. Kakaibang latigo na to. At baka maibenta ko pa to kapag meron nagka-interest dito. O sige na, bumalik ka na rin sa ginagawa mo. Ang akala ko ay muling magtatabas ng mga damo si Nathaniel. Pero umupo siya sa tabi ko. Sino po pala yung matandang lalaki kanina? At bakit po galit na galit po siya sa inyo? Ah, yun ba? Si Mang Pedring. Yun yung sinasabi ko sa yung lalaki na dinala sa akin yung anak niyang nag-aagaw buhay pero namatay. Tapos nang dahil po dun, kaya naisip niyo po na makasalanan po kayo? Kaya po kayo nagpinitensya, ganun po ba? Tama ka. Pero sa mga sinabi ni Mang Pedring kanina, parang kahit anong gawin ko, ay hindi niya ako mapapatawad. Para po sa akin, wala po kayong kasalanan sa pagkamatay po ng anak ni Mang Pedring. Kahit po sa pagkamatay ng asawa at anak nyo, ay wala rin po kayong kasalanan. Bata ka pa nga, Nathaniel. Hindi mo pa naiintindihan ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Nagsasabi po ako ng totoo, Mang Mateo. May mga pangyayari po kasi dito sa mundo na hindi naman natin kayang pigilan at wala po tayong kontrol. Kapag po nakatakda ng mangyari ang isang bagay, ay wala na po tayong magagawa para pigilan yon. Kagaya na lamang po ng kamatayan. Kung magsalita ka parang hindi ka na bata. Marami ka na bang napagdaanan sa buhay? At para kang matanda ko magsalita? Naku, marami na po talaga. At ang mga naranasan ko po sa buhay ko, ang dahilan kung bakit ganito po ako magsalita. Alam mo, naaawa talaga ako sa'yo. Kaya kita inampun eh. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi mo na mararanasan yung mga hirap na nangyari sa'yo habang kasama mo ko. Ang mabuti pa ay magtrabaho na muna tayo para matapos na tayo rito. Nauna na akong tumayo para simulan ang mga dapat naming gawin sa taniman. Ngunit kahit abala na ako sa mga gawain, ay hindi naalis sa utak ko ang mga sinabi sa akin ni Nathaniel. Kinagabihan, magkatabi kaming nakahiga ni Nathaniel sa sahig na may latag na banig at hindi ako makatulog. Laman ng isip ko ang mga nangyari sa buhay ko simula nang mamatay ang aking mag-ina. Maya-maya ay may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Napapitlag ako nang may kumatok sa pinto. Hinintay kong magising si Noah o Esther para sila ang magbukas ng pinto, pero tila napakahimbing ng tulog nila. Tumayo ako at saka ko binuksan ang pinto. Nagtaka ko dahil nakita ko roon si Mang Pedring. Oh, Mang Pedring, kayo ho pala. Ano pong kailangan nyo at nandito kayo ng ganitong oras? Pwede ba tayong mag-usap, Mateo? Ay, sige ho. Tungkol ho ba saan? Huwag tayong mag-usap dito. Ang gusto ko ay tayong dalawa lang. Tulog naman po si Noah eh. Kaya hindi nila maririnig ang pag-uusapan natin. Sumunod ka sa akin. Tumalikod si Mang Pedring at naglakad siya palayo. Wala na akong nagawa
kundi ansundan siya kahit may kaba kong nararamdaman. Napakabilis maglakad ni Mang Pedring at hindi ko siya magawang maabutan. Hanggang sa huminto siya sa bukana ng kasukalan na hindi pinupuntahan ng mga tao sa aming baryo. Huminto ako ng ilang dipa mula kay Mang Pedring. Marahan siyang humarap sa akin at doon ko nakita ang nanlilisik niyang mga mata. Naniniwala ka ba na kapag buhay ang inutang, ay buhay din ang dapat nakabayaran? Mang Pedring, hindi ko po gusto sinasabi niyo ha. Siguro mas makakabuti po kung bukas ng umaga na lang tayo mag-usap. Alam mo ba na nagsinungaling ako sa iyo sa totoong dahilan kung bakit puno ng taga si Obet nung gabing dinala ko siya sa iyo? Ang totoo, inatake ng mga tao si Obet sa isang baryo dahil sumala kay Sharon bilang isang aswang. Teka, Mang Pedring. Mukhang hindi niyo na po alam ang sinasabi niyo. Umuwi na po kayo at magpahinga. Mga aswang kami, Mateo. Mga aswang. Ako at ang anak ko. Hindi niyo nga lang yun napapansin dahil sa ibang lugar kami umaatake para pumatay ng tao. At gaya ng sinabi ko, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang ginawa mong pagpatay sa aking anak. Bahagya akong napaatras nang may napansin akong kakaiba kay Mang Pedring. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura hanggang sa mula sa pagiging matandang lalaki ay naging isa siyang malahalimaw na nilalang. Mahaba ang kanyang mga kuko at matalim ang mga ngipin niya. Ang mga mata niya ay lumaki at naging mabalasik ang kanyang muka. Ito ang totoong ako, Mateo. Isa akong aswang na pumapatay ng mga tao para gawing pagkain. Pero iba ang gagawin ko sa'yo. Papahirapan kita. Unti-unti kitang papatayin hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawa sa akin. Natapusin ko na ang buhay mo. Ito ang kapalit ng pagpatay mo sa aking anak. Hindi kita mapapatawad. Mang Pedring, makinig ka sa akin. Hindi ko ginusto na mamatay si Obet. Sadyang hindi ko hawak ang buhay niya. Sana naman ay maintindihan mo yun. Galit na sumigaw ang aswang at saka siya tumakbo palapit sa akin. Nang dahil sa pagkabigla ko sa nangyayari, ay hindi ko magawang makatakbo hanggang sa sinunggaban ko ang aswang. Natumba ko at pumaibabaw siya sa akin. Bumaon ang matutulis niyang kuko sa magkabilaan kong balikat. Isang mahabang impit na sigaw ang pinakawalan ko. Nagkamali ka ng binangga, Mateo. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng isang amang aswang na namatayan ng kanyang anak. Pero parehas lamang tayo namatayan ng anak. Pero wala akong sinisisi sa nangyari, kundi ang sarili ko. Alisin mo ang galit sa puso mo, Mang Pedring. Hindi mo to kailangan gawin. Papatayin kita, Mateo. Ang kamatayan mo lang ang makakapag-alis ng galit na meron ako. Ngumanga ng malaki ang aswang. Akmang sasakmalin niya na ako nang may bumato sa kanya. Tinamaan ng maliit na bato sa ulo ang aswang, kaya luminga siya sa paligid. Tumayo ang aswang at hinanap niya kung sino ang bumato sa kanya. Hanggang sa nakita ko si Nathaniel na nakatayo sa hindi kalayuan. Dala niya ang latigo na puno ng tinik. Hoy, aswang! Ako ba ang hinahanap mo? Nathaniel, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, tumakbo ka na! Bilisan mo! Mang Mateo, gamitin mo tong latigo para labanan po ang aswang na yan. Ibinato ni Nathaniel sa akin ang latigo. At hindi ko alam kung may sariling buhay ba yun
Dahil sakto na lumapag yun sa aking kanang kamay. Nang muling aatake sa akin ang aswang, ay wala na akong nagawa kundi ang gamitin ang latigo para labanan siya. Mabilis akong tumayo at bago pa siya makalapit sa akin, ay inihampas ko sa kanya ang latigo. Malakas na sumigaw ang aswang nang bumaon sa kanyang katawan ang mga tinik ng latigo. Kahit isang hampas lang yun, pero tila napakatinding panghihina na ang naibibigay nun sa kanya. Hindi ko po kayo gustong saktan. Nakikiusap ako sa iyo, Mang Pedring. Tumigil na kayo! Hindi ako titigil. Hanggat hindi ka nagiging isang malamig na bangkay. Babalikan kita, Mateo. At sa susunod nating pagkikita, papatayin na kita. Mabilis na tumakbo palayo ang aswang at agad siyang nawala sa paningin ko. Doon na lumapit si Nathaniel sa akin habang may malaking ngiti sa kanyang labi. Ang galing niyo po, Mang Mateo! Nagawa niyo pong itabo yung aswang. Sabi ko naman po sa inyo magagamit niyo po ang latigo na yan Buti na lang, itinago niyo po yan. Tama ka. Parang sandata nga talaga ito laban sa mga aswang. Kasi, nang hinampas ko to sa kanya, talagang nangina siya. Pero, paano mo naman nalaman na nandito ako? Sa pagkakaalam ko natutulog ka na kanina nung umalis ako. Hindi pa po kasi ako masyadong tulog noon kaya naramdaman ko po na umalis kayo. Ewan ko po ba? Pero naisipan ko pong dalhin yung latigo. Sakto po kasi may aswang pong umatake sa inyo kaya nagamit niyo po ang latigo para itaboy siya. Maraming salamat, Nathaniel. Kung di ka dumating, ay baka patay na ako ngayon. Pero ang aswang na yon, si Mang Pedring ang aswang na yon, at kaya niya ako gustong patayin ay dahil iniisip niya na kasalanan ko ang pagkamatay ng kanyang anak. Sigurado ko na babalik siya at hindi siya titigil hanggang sa mapatay niya ako. Huwag po kayong mag-alala kasi meron po kayong sandata na panlaban po sa kanya. Kaya dapat po palagi niyo na pong dala yan kahit saan po kayo magpunta. Nang sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko para kay Mang Pedring. Alam ko kasi na nababalot ng galit ang puso niya, kaya niya yon nagawa sa akin. Pero hindi ko rin alam kung kaya ko ba siyang patayin kung sakaling muli niyang pagtangkaan ang aking buhay. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal, ay napansin ni Noah ang sugat sa aking magkabila ang balikat. Nang tanungin niya kung paano yon, ay naging matapat ako sa pagsagot sa kanya. Ikinuwento ko sa kanila ni Esther ang buong pangyayari at hindi sila makapaniwala nang isiwalat ko na isang aswang si Mang Pedring. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo, ha, Mateo? Paano naman magiging aswang si Mang Pedring? Ang tagal-tagal nang nakatira ng taong yun dito. Aba, wala namang kakaiba sa mga kilos niya. Hindi siya aswang. Hindi ba kakaiba na yung hindi siya mahilig makipagsalamuha sa mga tao rito? May mga tao kasing ganun talaga, Noah. Yung mahiyain, hindi marunong makipag-usap. Hindi talaga natin napapansin na isa siyang aswang. Dahil ang sabi niya sa akin ay sa ibang baryo sila umaatake, kasama ang anak niya. Nagsasabi po ng totoo si Mang Mateo. Maniwala po kayo sa kanya. Nandun po ako at nakita ko po na naging aswang po si Mang Pedring. Oh, bata na nagsabi, Esther. Hindi ba ang sabi mo nun ay hindi nagsisinungaling ang mga bata? Diyos ko, kung aswang nga talaga si Mang Pedring at gusto niyang patayin si Mateo, baka madamay tayo kasi dito siya nakatira sa atin. Naku, Mateo, ang usapan natin ay hindi ka magdadala ng problema dito sa pamamahay namin. Ano kaya kung umalis ka na lang dito? Ano ba sinasabi mo? Mas kailangan ni Mateo ang tulong natin ngayon, kaya hindi mo siya pwedeng paalisin. At saan naman pupunta si Mateo kung aalis siya rito? Sa tingin ko, ay hindi makakabuti sa ating lahat kung aalis ako rito. Baka kasi kahit wala na ako rito,
ay saktan pa rin kayo ni Mang Pedring dahil alam niya na malapit kayo sa akin. Mas mabuti ko nandito ko at para magawa ko kayong ipagtanggol. Ipagtanggol? At paano mo naman magagawa yon? Panggagamot at pagtatanim lang naman ang kaya mong gawin. Hindi ka naman isang manunugis na may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. May aramas po si Mang Mateo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Yung latigo po niya na maraming tinik. Sa ako nakita niya lang po sana kung paanong nagawang itaboy ni Mang Mateo kagabi yung aswang gamit po yung latigo, ay iisipin niyo po na napakatagal niya na pong nakikipaglaban sa mga aswang. Maniwala po kayo sa akin. Sandali nga. Anong latigong may mga tinik? Nakita yun ni Nathaniel sa taniman ko ng mga gulay. Itanabi ko yun dahil sabi ni Nathaniel ay baka magamit ko yun at nagkatotoo nga ang sinabi niya. Nagamit ko nga ang latigo para labanan si Mang Pedring. Kaya Esther, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo ko manatili rito sa bahay niyo. Matindi ang galit ni Mang Pedring sa akin at malaki ang posibilidad na idadamay niya kayo. Wala nang nagawa pa si Esther, kundi ang pumayag sa mga sinabi ko. Ramdam ko ang takot nila ni Noah ng sandaling yon at labis akong nakaramdam ng sundot ng konsensya dahil nadamay pa sila sa galit ni Mang Pedring sa akin. Pagkatapos naming mag-almusal, ay nag-asikaso na kami ni Nathaniel para pumunta sa taniman ng gulay. Paalis na sana kami nang tawagin kami ni Esther at ang sabi niya ay tumulong muna kami sa paglilinis ng bahay. Kahit paalis na kami ni Nathaniel, ay mas pinili ko pa ring sundin si Esther dahil nakikitira lang kami sa bahay niya. Agad naming sinimulan ang paglilinis sa bahay. Ako ang nagwalis habang si Nathaniel naman ay nagpupunas ng mga gamit. Yumuko ako para walisan ang ilalim ng papag. Nagtaka ako dahil wala na roon ang imahe ng Santo Niño. Esther, kinuha mo ba rito sa ilalim ng papag yung Santo Niño? Aba, malay ko dun sa Santo Niño mo. Hindi ko nga alam na dyan mo'y tinago yun eh. Hindi kaya kinuha yun ni Noah? Imposibleng si Noah ang kumuha nun. Saka ano namang gagawin niya sa Santo Niño? Sigurado kasi ako na dito ko'y tinago yun eh, kasi ang sabi mo ay wala na yung paglalagyan dito sa bahay mo. Hindi ko nga sabi alam. Saka pwede ba? Huwag mo nang isipin ang Santo Niño mo na yun. Maglinis na muna kayo dyan para matapos na kayo. Mamaya mo na lang yun hanapin. Ipinagpatuloy ko muna ang paglilinis, pero labis akong nabahala sa pagkawala ng imahin ng Santo Niño dahil napakahalaga nun para sa akin. Isa yon sa mga bagay na nagpapaalala sa akin sa pananampalataya ko at ng aking mag-ina. Umasa na lang ako na makikita ko pa rin yun at baka nakalimutan ko lang kung saan ko yun nailagay. Pagkatapos naming maglinis ni Nathaniel, ay nagtungo na kami sa taniman ng mga gulay. Habang nagdidilig, ay tila wala ako sa sarili dahil iniisip ko kung saan ko ba nailagay yung Santo Niño. Pero sigurado ko na nasa ilalim lang ng papag ko yun itinago, kaya nakapagtataka na nawala yun doon. Mang Mateo, bakit kanina pa po kayo nakatulala dyan? Malulunod na po yung mga kamatis oh. Hindi ba bawal po yung masobra ng dilig? Nako, oo nga. Pasensya na. Iniisip ko kasi kung nasan yung Santo Niño ko eh. Sigurado po ba kayo na doon niyo po itinago sa ilalim ng papag? Oo, sigurado. Di ako pwede magkamali. Kaya nga nagtataka ako kung bakit yun nawala roon. Baka naman po alam ni Mang Noah kung nasan po. Mamaya po, itanong niyo rin po sa kanya. Oo nga, baka nga alam ni Noah. Siya na lang kasi ang hindi ko pa nakakausap. Pero hindi ko muna siguro dapat ituon doon ang aking atensyon, kundi kay Mang Pedring. Nag-aalala ako para sa'yo at maging kina Esther at Noah. Baka kasi idamay niya kayo sa galit niya sa akin. Hindi po ako natatakot kasi sigurado po ako na kaya niyo po kaming protektahan. Pero paano po?
kung idamay po niya ang lahat ng tao dito sa baryo. Nako, malaking problema yan pag nangyari. Walang may kakayahan sa amin dito na makipaglaban sa kagaya ni Mang Pedring. Meron po. Ikaw po, di ba? Gamitin niyo po yung latigo niyo. Ewan ko. Pero nababahala pa rin ako eh. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung kaya ko ba talagang pigilan si Mang Pedring sa masama niyang balak. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Hindi po ba ang sabi po doon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang ibig pong sabihin ay mas magtiwala ka sa Panginoong Diyos kaysa sa pagdududa mo sa sarili mo. Basta Mang Mateo, magandang hangarin mo ay sigurado akong gagabayan ka ng ating Panginoon. Teka nga, at kailan ka pa nagsimulang magbasa ng Biblia? Hindi niyo lang po napapansin pero kapag wala po akong ginagawa ay binabasa ko po yung Biblia na nakalagay po dun sa altar ni Aling Esther. Maganda yung ginagawa mo na yan, Nathaniel. Pero tama ka. Dapat nga akong magtiwala sa ating Panginoon. Sa ngayon, ay ilalagay ko na sa kanyang mga kamay ang kapalaran natin lahat. Napangiti ako at masaya kong ginulo ang buhok ni Nathaniel. Sa totoo lang, napakalaki ng tulong na nagagawa ni Nathaniel sa akin. Sa murang edad niya kasi, ay napakalalim talaga niyang magsalita. Napakalawak na ng pangunawa niya sa buhay. May mga sinasabi siya na nakakatulong ng malaki para malaman ko kung ano ang dapat kong gawin. At para sa akin, ay kahanga-hanga yun sa isang batang kagaya ni Nathaniel. Sa mga sumunod na gabi, ay nabulabog ang aming baryo sa mga insidente ng pag-atake ng aswang. May isang muntik nang mamatay kung hindi pa siya nakasigaw para humingi ng saklolo. Nakiusap ako kina Esther at Noah na ipaalam nila sa aming kapitan na si Mang Pedring ang aswang. Alam ko kasi na kung ako ang gagawa nun ay walang maniniwala sa akin. Sa awa naman ng Diyos ay naniwala naman si kapitan kina Esther at Noah, kaya nagbigay siya ng babala sa mga tao tungkol kay Mang Pedring. Magmula rin noon ay hindi na namin nakita si Mang Pedring sa kanyang bahay, pero ramdam ko na nasa paligid lamang siya at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Nagdesisyon akong kumilos para protektahan ang mga tao sa aming baryo. Tuwing gabi ay lumalabas ako para tugisin si Mang Pedring at maiwasan na may masaktan nang dahil sa kanya. Palagi kong dala ang latigo dahil naniniwala ako na yun ang sandatang makakatalo sa aswang. Hanggang isang gabi, pagkalabas ko ng bahay ni Noah, ay agad kong nakita si Mang Pedring sa labas. Matalim ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Maging si Noah at Esther ay nagimbal kay Mang Pedring. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Idadamay na tayo ni Mang Pedring. Tumigil ka na sa mga pinaggagawa mo, Mang Pedring. Kung galit ka sa akin, ay ako lang ang harapin mo. Huwag mo nang idamay ang mga taong walang kinalaman sa galit mo sa akin. Bakit hindi ko sila idadamay? Gayong alam ko na sa kabila ng panghusga nila sa'yo, ay may malasakit ka pa rin sa kanila. Naisip ko na kung pati sila ay idadamay ko, mas lalo kitang masasaktan. Mas lalong mahihirapan ang puso mo. Pero, tapos na ako sa bagay na yon. Ang gusto ko nang gawin ay ang patayin ka. Huwag mo kong pilitin na labanan ka, Mang Pedring. Kahit paano ay may respeto pa rin ako sa inyo. Dahil matanda ka na. Alisin mo ang galit sa puso mo. Palayain mo ang sarili mo sa nakaraan. Pinatay mo ang anak ko, hayop ka.
Hindi ko pinatay ang anak mo. Tanggapin mo sa sarili mo na may pagkukulang ka rin kung bakit nawala sa'yo ang anak mo. Masakit man para sa'yo na marinig yun, ay kailangan mo yung malaman. Kung nakinig ka lang sana sa akin, kung hinayaan mo sana kaming dalhin sa ospital ang anak mo, ay kasama mo pa sana siya hanggang ngayon. Pero sa bagay, mas mabuting ang namatay ang anak mo. Dahil sa bibig mo na mismo nang galing na pumapatay kayo ng mga inosenteng tao. Ginagawa nyo kaming pagkain at ang mga halimaw na kagaya nyo ay walang puwang sa mundong ito. Walang iya ka! Wala kang karapatang sabihin na mabuting mamatay ang anak ko. Mas lalo mo lang pinatindi ang galit ko sa'yo, hayop ka. Papatayin talaga kita! Papatayin kita, Batayo! Dahil sa malakas na boses ni Mang Pedring, ay sumilip ang mga tao sa bintana ng kanilang mga bahay at labis silang nagimbal nang nakita nila ang pag-aanyong aswang ng matandang si Mang Pedring. Mabilis na tumakbo ang aswang, pasugod sa akin, at walang takot ko siyang sinalubong. Hinampas ko siya ng latigo na puro tinik, pero nagawa niyang makaiwas. Tumalon siya sa kaliwa at sa kanya ko sinunggaban ng kanyang matatalas na mga kuko. Iniwasan ko ang aswang at agad ko siyang hinampas muli ng latigo. Lumatay ang latigo sa likod ng aswang, pero agad siyang humarap sa akin. Tumalon siya papunta sa akin at sa kanya ko kinalmot. Iniharang ko ang braso ko, kaya doon bumaon ang matutulis niyang kuko. Kitang-kita ko ang matinding galit sa mga mata ng aswang. At sigurado ko na hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napapatay. Nang sandaling yun, masakit man sa kalooban ko, ay alam ko na kailangan ko nang wakasan ang buhay ng aswang na si Mang Pedring. Kung hindi ko yun gagawin, ay marami pa siyang papatayin at paraan ko na rin yun upang bigyan ng hustisya ang mga naging biktima nila ng kanyang anak. Inalis ko na ang pag-aalinlangan sa aking puso't isipan at mas naging buo ang kagustuhan kong wakasan na ang kasamaan ng aswang. Sumugod ako sa kanya at hinagupit ko siya ng latigo. Bumaon at gumuhit sa balat niya ang mga tinik ng latigo. Paulit-ulit ko siyang pinaghahampas hanggang sa halos maligo na siya sa sarili niyang dugo. Hindi nagtagal ay naghihingalong bumagsak sa lupa ang aswang na si Mang Pedring. Napakarami ng sugat niya sa kanyang katawan at sa itsura niya ng mga sandaling yon ay alam ko na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Habol niya na ang kanyang paghinga. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ako pwedeng mamatay! Kailangan pa kitang patayin! Kailangan kitang patayin, Mateo! Sayang ka, Mang Pedring. Handa pa sana kitang bigyan ng pagkakataon para magbago. Pero sadyang hindi ka marunong makinig. Yang ugali mo na yan ang palaging nagpapahamak sa'yo. Diablong buwang ka. Sa ilang saglit lang, isang napakalalim na paghinga ang pinakawalan ng aswang na si Mang Pedring. At napansin ko ang tuluyang pagkawala ng buhay sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, ay hindi na siya gumalaw at sigurado ko na sa pagkakataong yun ay patay na ang aswang. Tapos na ang takot ng baryo sa aswang na si Mang Pedring. Ang pagpatay ko sa aswang na yon ang naging daan upang bumalik ang tiwala at respeto ng mga tao sa akin sa baryo. Alam ko na nakita nila na handa kong ialay ang sarili kong buhay para sa kanilang lahat. At bilang paraan ng pagbawi ng mga tao sa panghuhusga nila sa akin, ay nagpresenta sila
na itayong muli ang aking bahay. Nang dahil sa pagtutulungan nilang lahat at sa tulong na rin ni Kapitana, ay mabilis yung naitayo hanggang sa dumating ang araw na babalik na ako sa bahay ko kasama ang batang si Nathaniel. Paring Noah, Maring Esther, salamat sa pagtulong niyo sa amin ni Nathaniel, ha. Tatanawin ko yung isang malaking utang na loob sa inyo. Hindi ko yun makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Paring Mateo, mangyaring gusto ko palang humingi ng tawad kung hindi naging maganda ang pagtrato ko sa iyo. Pasensya ka na kung palagi kitang nabubungangaan. Patawarin mo talaga ako, Mateo. Ano ka ba, Mare? Naiintindihan ko yun. Baliwala sa akin yun. Tsaka, kalimutan na natin ang lahat ng yun. Para sa akin, ay tinulungan niyo pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. O paano, pare? Mare, aalis na kami ni Nathaniel. Maraming salamat ulit sa inyong dalawa. Nathaniel, tara na, uwi na tayo. Masaya kaming naglakad ni Nathaniel habang dala ang isang bag na naglalaman ng mga damit namin at ilang mga gamit. Hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na ang problema namin sa aswang na si Mang Pedring at bumalik na rin ang dating trato ng mga tao sa akin. Alam mo, Nathaniel, ngayon ay alam ko ng dahilan kung bakit nawala sa akin ang asawa at anak ko. Hindi dahil sa walang pagmamahal ang Diyos sa akin o gusto niya akong parusahan. Kailangan niyong mangyari para matapos na ang kasamaan at pagpatay ni Mang Pedring at Obet. Masakit man na hindi ko na makakasama ang mag-ina ko. Pero masaya ko kasi alam ko nakapiling na sila ng ating Panginoon. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Masaya po ako na nahanap niyo na po ang dahilan kung bakit hinayaan po ng ating Panginoon na pagdaanan niyo po ang lahat ng yon. At ngayon, habang buhay na tayo magkakasama, Nathaniel, simula ngayon, ako na ang tatay mo at ikaw na ang bago kong anak. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Mang Mateo. Saka, oo nga po pala. Gusto ko po magpasalamat dito sa sando at sa t-shirt na binili niyo po sa akin kahapon sa bayan. Paborito ko po ang kulay puti, kaya isinuot ko po agad to ngayon. Hayaan mo, kapag nakabenta ulit tayo ng mga gulay, ay ibibili pa kita ng maraming damit na kulay puti. Basta, palagi ka magpapakabait, ha? Hindi nagtagal ay nakarating na kami ni Nathaniel sa aming bagong gawang bahay. Napangiti ako at alam ko na mapupuno ng magagandang alaala ang bahay na yon. Ibinaba na muna namin ang aming mga gamit. Kailangan pala muna nating maglinis dito, Nathaniel. Dito ka lang muna at ihiram lang ako kina Noah ng gamit sa panlinis. Huwag kang aalis dito, ha? Hintayin mo ako. Sige po. Mag-iingat ka po. Nagmadali akong umalis at nagtungo ako sa bahay ni Noah. Agad naman nila akong pinahiram ng walis at daspan. Saka ako bumalik sa bahay. Nagtaka ko dahil pagbalik ko roon ay wala na si Nathaniel. Hinanap ko siya sa paligid ng bahay pero hindi ko siya nakita. Inakala ko na naglalaro lamang siya sa kung saan. Kaya pinabayaan ko na lang siya muna. Sa muli kong pagpasok sa bahay ay natigilan ako nang makita ko ang aking Santo Niño na nakapatong sa lamesa na gagawin kong altar. Nagtaka ko kung paano yun napunta roon. Hanggang sa gumapang ang kilabot sa buong katawan ko dahil napansin ko na ang damit ng Santo Niño ay ang damit na suot ni Nathaniel kanina.
Naluluha akong lumapit sa imahen ng Santo Niño. Nanginginig ang mga kamay ko na hinawakan ko ang kanyang muka. Nathaniel? Ikaw ba yan, anak? Doon na tuluyang nalaglag ang mga luha ko nang mapagtanto ko na si Nathaniel ay ang aking Santo Niño na nawawala. Kaya pala, palagi akong ginagabayan ni Nathaniel dahil siya ang batang si Jesus. At nang dahil sa naisip ko na yon, ay mas lalo kong naramdaman ang labis na pagmamahal sa akin ng Panginoong Diyos. Diyos ko, napakadalisay po ng inyong pagmamahal. Kahit na ako'y napakamakasalanan at minsan ay nakakalimot sa inyo, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niyo sa akin. Hindi ako nararapat sa inyong kadalisayan, pero patuloy mo pa rin akong kinakalinga. Maraming salamat po, Diyos Ama. Salamat sa walang hanggang pagmamahal at paggabay sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Habang hawak ko ang imahe ng Santo Niño, ay ramdam ko ang mainit na yakap sa akin ng Panginoong Diyos. Doon ko naintindihan na hindi ako iniwan ng Panginoong Diyos. Ipinakita at ipinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal sa paraang hindi ko inaasahan. At doon ko na tuluyang tinanggap ang lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay ko. Simula noon ay mas nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Bumalik ako sa pagiging albularyo dahil gusto kong makatulong muli sa mga tao. Natutunan ko na ang mga pagsubok ay hindi parusa ng Panginoon. Mga bagay ito na kailangan kong pagdaanan para tumibay ang pananampalataya ko at kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. At hanggang ngayon ay hindi ko nakakalimutan ang mga salitang sinabi sa akin noon ng batang si Nathaniel na nagmula sa Biblia. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong landas. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa kabila ng bawat unos at pagsubok sa ating buhay, huwag tayong susuko sapagkat walang ibinibigay ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Kapag napapagod na tayo, doon natin higit na kailangan kumapit at magtiwala sa Kanya dahil may layunin ang bawat sakit at paghihirap. Tulad na lamang ng sinasabi sa Biblia, kaya nyo ang lahat dahil sa lakas na ibinibigay sa inyo ni Kristo. Yun ang sabi sa Filipos 4:13. Sa bawat luha at pagbangon, tandaan natin na hindi niya tayo iiwan kailanman. Bagkus, unti-unti niya tayong iaangat patungo sa kanyang liwanag at kaluwalhatian. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil-hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.